Ang ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Biro nyo, yan po mga Nograles na yan. Di ba, despite the fact na yung kanilang nasirang ama, may rest in peace, siniraan dating Pangulong Duterte sa Davao at pati na ang pamilya niya, siniraan. Hindi ko siya ginantihan. Pinatawan siya. Pagkatapos, kinuha niya pa yung anak, yan si Carlo, ginawang cabinet member. Madalit sabi, despite doon sa ginawa ng kanilang ama, kinupkup niya ang mga Nograles. Pero tingnan niyo, anong ginawa? Kaya pa na-appoint niya sa Marcos dahil din sa kanyang pwesto sa kabinete. Ang ginawa niya, nag-resign at nilabanan si Presidente Duterte. Yun naman kapatid, si Migs, nakapanghihinayang din. Dahil, tingnan niyo ang ginawa nito. Ito, dati may programa dito sa SMNI. Alam naman natin kung bakit ng programa yan. Dahil nga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagturo pa yan sa eskwelahan. Yan sa Davao, sa KOJC College of Law. Pero anong ginawa niya? Siya ang unang sumira sa katauhan ng Pastor Kibuloy, pati ng SMNI. Pinatanggalan niya. Hindi ba kaya tingnan niyo ang SMNI, halos mawala na sa aire. Madalit sabi, yung ginawa sa kanila, yun talagang parusa sa kanila ng tadhana, parusa ng mga butante. Ang kakapal kasi ng mukha nila. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay walang katapusan. Kaya dumating na ang katapusan nila. Palagi ko hindi na sila makakaahon. Hanggat ang mga Duterte naririyan. Sa tingin ko, alam nyo, ako, pupusta ako sa inyo. Hihingi ng hihingi ng reconciliation, ng patawad, para makabalik. O yan naman ang gagawin yan. Ganyan talaga. Kung baga, alam nyo sa Bicol, ang nanay ko, pag meron kang ginawa, kasalanan, at ikaw ay nakarma, naparusahan ka. Ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Ano ibig sabihin? Deserving yung ginawa mo. Kaya deserve that punishment. Kaya merece. Or kung kay dating Pangulong Duterte pa, tagam. Deserve at tagam. Attorney Sal, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa sila ng mga Duterte, especially ni former President Duterte, for the second time? Kasi nagawa na niya magpatawad ng isang beses. Mayroon pa bang pangalawa? Unang-una, si Presidente Duterte kasi hindi mapagiganti. Mabait siya. Katutubong mabait ang kanyang puso. Gaya lang ginawa. Siniraan ang pamilya niya, pero pinatawad niya pa rin. Ang maaaring hindi magpatawad sa kanila ay ang mga botante dyan sa Davao. Hindi nila makakalimutan yung ginawa. Patatawarin sila ng Pangulong Duterte, pero sa tingin ko hindi na makakabalik sa pwesto yung mga yan. Parurusahan niya ng mga botante. Paano naman kaya yung mga anak, Attorney Sal? Mapagpatawad ang ama, pero paano naman kaya yung mga anak? Ewan ko kung mapapatawad pa sila. Alam mo, usually yung mga anak, mas matitindi. Mas masakit kasi sa mga anak na makita, inaapi, sinisiraan, winawalang hiya, tinatraidor ang kanilang magulang. Kaya mas matindi ang balik ng mga anak sa mga nanira sa kanilang magulang.